Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Viral ngayon sa social media. Pamimeke ng pirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ginamit pang selyo ng Pangulo. Alam na kung sino-sino ngayon nga ang naglabasan na ang mga kabalastugan ng ilang kawani ng gobyerno at tila nag-aalmahan na dahil sa sunod-sunod na investigasyon na rin dahil sa sunod-sunod na kabalastugan ng mga walang pinagkatandaan na hindi naman pinalampas ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ito ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kamakailan nga ay pinaimbestigahan ng Malacanang ang mga dokumentong hingil sa umano'y appointment ng bagong commissioner ng Bureau of Immigration. Git ng palasyo, forge o ginayang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nasabing dokumento. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles na iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang source ng appointment document na pinaniniwala ang pineke. Ayon pa nga kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ang mga dokumentong appointment ni Attorney Abraham Espijo bilang bagong immigration chief ay hindi mahanap sa record ng Office of the President, Office of Executive Secretary o ang Presidential Management Staff. Anito, signature ng ating Pangulo ang pinanghihinalaan natin na forge. Medyo mabigat po yung implikasyon niyan. It can cause not just confusion but further crimes. Kung kaya't with this in mind, nag-order siya ng investigation. Si Espijo ay dating dean ng College of Law ng New Era University. Ang kanya umanong appointment ay iniulat ng ilang media organization kung saan nabanggit ng anonymous source na nakatanggap ng kopya ng umano'y appointment paper. Sinabi ng Press Secretary na ang Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng attached agency nito sa National Bureau Investigation o NBI at ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP-CIDG ang hawak sa investigasyon at nagbabala din ito sa mahahatulang guilty sa pamimeke ng pirma o stamp ng presidente o ng Great Seal of the Government kung saan may parusang reklasyon temporal at pagkakulang na 12 years hanggang 20 years. Yung ganitong klaseng crime can cause instability. Giit niya, ito po yung pangunahin sa isip ng ating Pangulo na magkakagulo kung ganito yung pababayaan nating mangyayari. End quote. Nanawagan rin si Press Secretary sa media outlet na kung may impormasyon sa source ng dokumento na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Nanindigan naman ng Malacanang na dapat managot ang sinumang nasa likod nito. At matapos nga nito ay natukoy ang 5 person of interest na tukoy ng Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group PNP-CIDG ang ibang individual na makakapagbigay ng impormasyon sa investigasyon sa pamimeke ng pirma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at selyo ng gobyerno sa pagtatalaga ng Commissioner Bureau of Immigration. Ayon kay CIDG Director Police Brigadier General Ronald Lee, 3 sa 5 individual ang napadalhan na ng subpina sa kanilang last non-address, habang inaalam pa ang tirahan ng 2 na umapila ng cooperation ang Philippine National Police o PNP. Sa mga individual na natukoy nila sa kanilang investigasyon, kaugnay sa pamimeke ng lagda at selyo ng Pangulo.
ito'y mayroon pa ring kinalaman sa lumabas na appointment paper ng isa sa attorney Abraham Espio Jr. na umano'y itinilaga ng Pangulo bilang pinuno ng Bureau of Immigration sa press briefing nga sa Malacanang. Sinabi ni PNP Chief Rodolfo Asurin na mayroon na silang breakthrough sa isinasagawa nilang investigasyon. Posibleng mailabas na rin nila ang resulta ng investigasyon sa mga susunod na araw. Aniya, natukoy na nila ang mga nag-post ng dokumento at taasa sila ng cooperation mula sa mga ito. Ayon sa opisyal, nakakabahala ang mga insidenteng ito, lalo't kailangan galangin ang tanggapan ng Pangulo ng bansa. Anito, medyo very alarming because the office of the President should be respected given yung utmost courtesy. Kung doon pinoforge yan is medyo huwag naman sana. End quote. At kinumpirma naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimula ang planong magbigay ng posa sa mga opisyal ng immigration na nakatalaga sa mga punto ng pasukan ng bansa. Sinabi ni Rimulya na kailangan ng mga restraining device dahil ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ay nagbibigay ng frontline services sa pagsecure ng bansa. Ayon dito, they wield a sovereign function. They protect our territories. End quote. Idinagdag niya na ang mga posas ay ibibigay sa mga nakatalaga sa mga paliparan, daungan at points of entry. Pinangalanan ni Rimulya ang Bureau of Immigration bilang kabilang sa mga opisina na puno ng problema sa ilalim ng Department of Justice o DOJ. Noong Hunyo, ipinatupad ng Bureau ang dismissal order ng Office of the Ombudsman laban sa mga tauhan nito kaugnay ng Pastilla Scheme. Iniutos ng Office of the Ombudsman ang pagpapatalsik sa 45 official at empleyado ng kawanihan matapos silang mapatunayang mananagot sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa ilalim ng Pastilla Scheme, ang mga opisyal ng immigration ay tumatanggap ng suhol na nakabalot sa maliit na puting papel kapalit ng pagpapahintulot sa iligal na pagpasok ng mga dayuhan, partikular na ang mga Chinese. Nakakapasok sila sa bansa nang hindi dumaan sa karaniwang pamamaraan ng immigration. Matapos nito ay hindi rin nakapagpigil ang ilan sa ating mga kababayan at naglabas rin ang kani-kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito na kung saan nga ay umani ng samut-saring reaksyon sa maraming netizen. Ayon pa nga sa kanila, dapat makulong mga yan para maranasan nila hindi lang sa mahirap ang batas. Kahit ba ay nasa gobyerno sila, dyan natin makikita ang kamay na bakal. Kakapal ng mga mukha na yan, hindi sapat ang design hanggat hindi kulong ang mga yan. Lahat yan ay pananabutahe upang masira si PBBM, kaya dapat talagang panagutin at parusahan ang mga may gawa dyan. Ikulong ang mga may sala upang masugpo at matigil ang pagsabotahe sa ating pamahalaan. Dapat mabilis ang galaw ng gobyerno dahil mabilis din gumalaw ang mga kalaban. Kailangan ng kamay na bakal, hindi na ubrang sobrang kabaitan at mapagbigay. End quote. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? Nasabotahin nila ang ating Pangulo, guys. At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.